Patawarin nawa ako ng Diyos, pero sa sandaling iyon, mas takot akong mahuli kaysa mamatay. Habang nakatago ako sa likod ng makapal na kurtina sa kwarto ni Ninang Wina, dinig na dinig ko ang bawat yabag ni Doña Clarice sa labas ng pinto. Bawat tunog ng kanyang baston ay tila hatol ng kamatayan sa aking kinabukasan. Nararamdaman ko ang malalamig na pawis na namumuo sa aking noo. Kahit pa ang simoy ng hangin sa labas ng bintana rito sa Baguio ay sapat na para manginig ang sinuman. Pero hindi ginawang nararamdaman ko. Ito ay ang init ng hiya at ang suffocating na bigat ng kasalanan. Nakakapit ako sa pasamano ng bintana, pilit na hindi gumagawa ng kahit anong tunog, habang ang amoy ng mamahaling pabango ni Ninang Wina ay humahalimuyak sa paligid ko. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng payapa, pero ngayon ay nagsisilbing paalala ng aking pagtataksil sa tiwalang ibinigay niya. Wilhelmina, are you still awake? I saw the lights in the study were still on and your maid said you were here. Ang boses ni Doña Clarice ay malamig, autoritarya, at puno ng hinala. Narinig ko ang mabilis at marahas na paghinga ni Ninang Wina sa kabilang panig ng kurtina. Ramdam ko ang kanyang kaba, ang bawat pintig ng kanyang puso na tila sumasabay sa bilis ng akin. Mama, bakit po kayo napasugod? Gabi na po. Akala ko ay bukas pa ang dating ninyo mula sa Maynila. Sagot ni Wina. Pilit niyang pinapatatag ang kanyang boses, pero bilang taong nakakakilala sa bawat tono ng kanyang pananalita, alam kong konti na lang ay bibigay na siya. I decided to come early. Legal matters don't wait for the fog to clear, Wilhelmina. Now why are you blocking the door? At bakit parang gulo-gulo ang ayos mo? Mula sa maliit na puwang ng kurtina, nakita ko ang anino ni Doña Clarice na pumasok sa loob ng silid. Ang bawat hakbang niya ay tila paglapit ng isang manunila sa kanyang biktima. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Sa sahig, hindi kalayuan sa paanan ng matanda, ay ang aking luma at basang jacket na nahulog ko sa pagmamadali. Isang pirasong tela na sapat na para wasakin ang buhay naming dalawa. I was just about to sleep, Mama. Nagbabasa lang po ako ng mga dokumento para sa scholarship fund. Palusot ni Wina. Nakita ko ang kamay niya na humawak sa gilid ng mesa, mahigpit, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Documents? In your bedroom? Since when did you start working where you sleep? Tumingin si Doña Clarice sa paligid. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila isang agila na naghahanap ng anumang bagay na hindi nararapat sa loob ng silid na yon. And what is that smell? Amoy ulan. Amoy? Lalaking galing sa labas. Tumigil ang mundo ko. Ang tibok ng puso ko ay naging isang bingi na tunog sa aking mga tainga. Alam ko ang iniisip ni Doña Clarice. Alam ko ang panganib. Kung mahuhuli ako rito, hindi lang ang pag-aaral ko sa law school ang matatapos. Ang dangal ni Wina, ang kaisa-isang babaeng tumayo bilang protektor ko, ay madadamay sa putik na kinasadlakan ko. Baka po galing sa bukas na bintana, Mama. Masyadong malakas ang hangin kanina. Mabilis na sagot ni Wina, habang dahan-dahan niyang hinahakbang ang kanyang paa para takpan ang aking jacket na nasa sahig. Is that so? Lumapit pa lalo ang matanda. Huminto siya. Ilang pulgada lang ang layo mula sa kurtinang kinatataguan ko. Naamoy ko ang amoy ng kanyang mentol na candy at ang amoy ng luma at seryosong autoridad. Siguraduhin mo lang, Wilhelmina, dahil alam mo ang usapan. Ang yaman ng mga De La Cruz ay para sa mga taong may dangal. Hindi ko papayagang bastusin ng kahit na sinong pulubi ang pamamahay na ito. Bawat salita niya ay tila sampal sa akin. Isang paalala na sa mata ng mundong ito, ako ay isang hamak na scholar lamang. Isang batang inampon ng swerte na ngayon ay nagnanakaw ng sandali sa kandungan ng kanyang tagapagligtas. Nang dahan-dahang tumalikod si Doña Clarice para lumabas, nakahinga ako ng kaunti. Pero hindi pa tapos ang panganib. Biglang huminto ang matanda sa may pintuan. By the way, where is that boy? Si Mateo? I need to talk to him about his grades tomorrow morning. Make sure he's present at breakfast. No excuses. Oo po, Mama.
Sasabihan ko po siya. Mahinang sagot ni Wina. Nang tuluyan ng sumara ang pinto at narinig ang papalayong yabag ni Doña Clarice, mabilis na hinawi ni Wina ang kurtina. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagnanasa na hinaluan ng puot sa sarili. Mateo, kailangan mo nang umalis. Ngayon din, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito, gaya ng gabi sa Baguio. Pero ang kislap sa aming mga mata ay sapat na para sunugin ang anumang natitirang katuwiran sa aming mga isip. Ninang, sorry, I didn't mean to. Huwag mong ituloy, Mateo. Pigil niya sa akin. Habang pilit na kumakawala sa aking hawak, pero tila walang lakas para gawin iyon. Mali ito. Alam nating dalawa kung gaano kamali ito. Pero bakit? Bakit hindi ko magawang itulak ka palayo? Sa labas, muling bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng silid na yon. Alam naming pareho, ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mahabang pagtatago, kung saan ang bawat titig at bawat haplos ay may kapalit na napakataas na presyo. Sabi nila, ang utang na loob ay parang isang kadena. Habang tumatagal, lalong bumibigat hanggang sa hindi mo na alam kung ito ba ay proteksyon o isang bilangguan. 5 taon na ang nakakaraan nang iligtas ako ni Ninang Wina mula sa dilim. Pero hindi ko akalain na ang kamay na humila sa akin, paitaas ang siya ring maglulubog sa akin sa isang kasalanang walang kapatawaran. Habang dahan-dahan akong bumababa sa hagdan ng mansyon, pilit na iniiwasan ng bawat lagitik ng lumang kahoy, bumalik sa isip ko ang unang gabi na dinala ako rito. Uli lang lubos, walang matuluyan, at punong-puno ng galit sa mundo matapos ang aksidenteng kumitil sa aking mga magulang. Si Ninang Wina ang dumating. Hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang anghel na may dalang pag-asa. Siya ang kaibigan ng aking ina, ang babaeng may malambot na puso na tumayong katuwang ko sa bawat hakbang ng aking paglaki. Naalala ko pa ang amoy ng kanyang opisina noong mga panahong iyon. Amoy ng mga lumang libro at sariwang pine trees ng Baguio. Doon niya ako tinuruan na ang katalinuhan ang tanging paraan para makaalis sa hirap. Mateo, ikaw ang magiging pinakamagaling na abogado sa pamilyang ito. Madalas niyang sabihin noon habang hinahaplos ang aking buhok. Sa mga sandaling iyon, dalisay ang lahat. Siya ang aking tagapagligtas, ang aking inspirasyon. Pero habang lumilipas ang mga taon, habang unti-unti akong nagbibinata at nagiging isang lalaki, ang imahe niya bilang isang banal na ina ay nagsimulang magbago. Nakita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nakita ko ang lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti. Nakita ko kung paano siya tratuhin ni Doña Clarice, na tila ba siya ay isang palamuti lamang sa mansyong ito, isang biyudang walang boses at walang karapatang lumigaya muli matapos mamatay ang kanyang asawa. May isang gabi, 3 taon na ang nakakaraan nang maabutan ko siyang umiiyak sa hardin. Ang ulan ay malakas, gaya rin ng ulan ngayong gabi. Nakita ko siyang nakaupo sa swing, basa ang suot na nightgown, at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Ninang, bakit po kayo nandito? Nilalamig na kayo, sabi ko noon habang pinapayungan ko siya. Tumingala siya sa akin. Doon ko unang nakita ang isang Wina de la Cruz na hindi ko kilala. Hindi ang matatag na benefactress, kundi isang babaeng uhaw sa pagmamahal, isang babaeng pagod na sa pagganap sa papel na idinikta ng lipunan. Mateo, pagod na akong mag-isa, bulong niya. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ko. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang paghanga ko sa kanya ay naging proteksyonismo. Gusto ko siyang iligtas mula sa kalungkutan, gaya ng pagliligtas niya sa akin mula sa kahirapan. Pero ang pagnanais na yon ay unti-unting naging isang madilim na pagnanasa. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng pagdampi ng balat sa tuwing mag-aabot kami ng mga libro, sa mga titig na tumatagal ng higit sa 5 segundo,
Sa mga gabing nananatili ako sa kanyang tabi para lamang samahan siyang magbasa hanggang sa ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Ngayon, habang naglalakad ako pabalik sa aking maliit na kwarto sa gilid ng mansyon, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang utang na loob ko sa kanya ay naging isang lason. Dahil sa bawat pagkakataon na hinahawakan ko siya, alam kong dinudumihan ko ang tanging magandang bagay na nangyari sa buhay ko. Pumasok ako sa aking kwarto at hindi na binuksan ang ilaw. Naupo ako sa gilid ng kama. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa nangyari sa kwarto ni Wina kanina. Ang takot na mahuli ni Doña Clarice ay hindi lamang takot para sa aking scholarship. Takot ito na makita ng mundo kung gaano ako naging hayok sa pagmamahal ng babaeng dapat ay iginagalang ko. Biglang may kumatok sa aking pinto. Mahina. 3 beses. Mateo, gising ka pa ba? Boses iyon ni Aling Marites, ang kapitbahay na laging nakamasid. Ang puso ko ay tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Bakit siya kakatok sa akin sa ganitong oras? May nakita ba siya? Nakita ba niya ang pagtalon ko mula sa balkonahe ni Wina o ang pagtatago ko sa dilim? Dahan-dahan akong tumayo. Pinipigilan ang aking paghinga. Sa likod ng pinto, alam kong naghihintay ang isang panganib na maaaring tumapos sa lahat ng aming mga lihim. Binuksan ko ang pinto ng may nanginginig na mga kamay, handa nang humarap sa anumang paratang. Pero ang nakita ko ay ang nanunuring mga mata ni Aling Marites. Mga matang tila may kakayahang maghubad ng bawat lihim na pilit kong itinatago sa ilalim ng aking balat. "O Mateo, bakit parang nakakita ka ng mumu?" Ang boses ni Aling Marites ay puno ng malisya. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa madilim na pasilyo patungo sa mansyon. "May hinahanap lang ako. Nakita ko kasing may dumaan sa likod ng bahay kanina. Akala ko magnanakaw." "Wala po rito, Aling Marites. Baka pusa lang po iyon," sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. "Pusa? Malaki sigurong pusa iyon dahil parang may nahulog na kung ano mula sa balkonahe ni Wilhelmina," sabi niya sabay tawa ng mahina. Isang tawang nagpatayo ng balahibo ko. "Sige, matulog ka na. Mag-ingat ka. Baka sa susunod, hindi na pusa ang makita ko." Nang makaalis siya, sumandal ako sa pinto. Ang bawat salita niya ay parang babala. Pero mas matindi ang bagyong nagaganap sa loob ko kaysa sa anumang banta ni Aling Marites. Dahil habang ipinipikit ko ang aking mga mata, ang tanging naaalala ko ay ang nangyari noong nakaraang linggo. Ang gabing tuluyan kaming nahulog sa banging walang balikan. Nagkaroon ng matinding trangkaso si Wina. Dahil sa sama ng panahon sa Baguio, maging ang mga kasambahay ay hindi makapasok dahil sa baha sa ibaba. Kami lang ang natira sa mansyon. Ako, siya, at ang katahimikan ng gabi. Pumasok ako sa kanyang silid para magdala ng mainit na sopas. Nakita ko siyang nakahiga, namumutla, at nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Ang kanyang mga labi ay tuyo, at ang kanyang hininga ay mainit. "Mateo, ang lamig," bulong niya, tila wala sa sarili dahil sa taas ng lagnat. Kumuha ako ng palanggana ng maligamgam na tubig at bimpo. Dahan-dahan ko siyang pinunasan sa noo, sa leeg, at sa kanyang mga braso. Sa bawat dampi ng tela sa kanyang balat, nararamdaman ko ang kuryenteng dumadaloy sa aking mga daliri. Hindi ko dapat ito nararamdaman. Dapat ay awa at respeto lang ang nasa puso ko. Pero habang tinititigan ko ang kanyang mukha, ang kanyang mga pilik mata na basa ng luha, ang kanyang buhok na nakakalat sa unan, naramdaman ko ang isang uri ng proteksyonismong nauwi sa pagnanasa. Bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Mahigpit. "Huwag mo akong iiwan, Mateo. Natatakot ako sa dilim. Natatakot akong mag-isa muli," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin. Sa sandaling iyon, wala ang Ninang Wina na respetado ng lahat. Ang nasa harap ko ay isang babaeng naghahanap ng kalinga. "Nandito lang po ako, Wina," sabi ko.
Sa unang pagkakataon na tinawag ko siya sa kanyang pangalan nang wala ang titulong ninang. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat. Ang distansya sa pagitan namin ay unti-unting naglaho. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking balat. Ang aming mga puso ay nagkakarera, isang ritmo ng kasalanan at kaba. Sa sandaling iyon, hinalikan ko siya. Hindi ito halik ng isang anak sa kanyang ina, kundi halik ng isang lalaking sumusuko sa tukso. At ang mas masakit, hindi niya ako itinulak. Sa halip, naramdaman ko ang pagtugon ng kanyang mga labi, isang pagtugon na puno ng gutom at pangungulila na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ang bawat sandali ng tamis ay agad na sinundan ng pait ng realidad. Agad kaming naghiwalay nang marinig namin ang busina ng sasakyan ni Doña Clarice sa ibaba. Ang mahika ay nabasag, pinalitan ng isang malamig at malagim na katotohanan. Kami ay nagnanakaw ng isang bagay na hindi kailanman magiging amin. Bumalik ako sa kasalukuyan nang marinig ko ang tunog ng aking cellphone. Isang text message mula kay Lulu, ang matalik na kaibigan ni Wina. "Mateo, kailangan nating mag-usap. Nakita ko ang hitsura ninyong dalawa ni Wina kaninang hapunan. Hindi niyo ako maluloko. Mag-ingat kayo, dahil hindi lang ako ang nakakapansin." Nabitawan ko ang aking phone. Ang mga pader ng mansyong ito ay tila nagsisimulang gumuho sa paligid ko. Ang sikretong akala namin ay ligtas sa loob ng 4 na sulok ng kwarto ay nagsisimula ng kumalat na parang lason. Paano ko mapoprotektahan si Wina kung ako mismo ang nagdala sa kanya sa panganib na ito? At hanggang kailan namin kayang panindigan ang isang pag-ibig na binuo sa anino ng kasinungalingan? Sabi nila, ang pinakamahirap na kasinungalingan ay ang pinaniniwalaan mo na rin sa sarili mo. Pero kahit gaano mo man kintabi ng isang pagkakamali, ang amoy ng kabulukan nito ay lalabas at lalabas pa rin. Gaano man kakapal ang seryong ibalot mo rito. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Baguio ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na pagtanggap na ang aming lihim ay hindi na lihim. Nakita ko si Lulu sa garden ng mansyon. Kausap si Wina. Mula sa bintana ng library, nakikita ko ang igting sa kanilang mga balikat. Bilang isang law student, sanay akong magbasa ng body language at ang nakikita ko ngayon ay ang unti-unting pagguho ng isang matibay na pagkakaibigan. "Wina, hindi ako bulag. Nakita ko kung paano mo siya tinitingnan kagabi sa hapunan." Ang boses ni Lulu ay bahagyang tumaas. Sapat na para marinig ko sa kabila ng salamin. "Si Mateo ay parang anak mo na, Wina. Anong pumasok sa isip mo?" "Lulu, please. Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig tayo ni Mama." Pakiusap ni Wina. Hawak niya ang kanyang dibdib. Tila ba kapos siya sa hininga. "Hindi mo naiintindihan. Hindi ko ginusto ito. Hindi namin ginusto ito." "Hindi niyo ginusto? Pero hinayaan niyo." Lumapit si Lulu. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. "Alam mo ba ang pusta rito? Ang dangal mo, ang mana mo mula sa asawa mo, at ang kinabukasan ng batang yon. Kapag nalaman ito ni Doña Clarice, hindi lang kayo palalayasin. Sisirain niya ang buhay ni Mateo. Gusto mo bang makita siyang basag ang pangarap dahil sa isang sandali ng kahibangan?" Nakita kong napayuko si Wina. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa tahimik na pag-iyak. Gusto kong tumakbo pababa. Gusto kong yakapin siya at sabihing ako ang may kasalanan, na ako ang dapat sisihin. Pero nanatili akong nakatali sa aking kinatatayuan. Ang katotohanan ay parang isang matalim na kutsilyo. Tama si Lulu. Ang pag-ibig ko kay Wina ay hindi nagbibigay ng buhay. Ito ay isang sumpa na dahan-dahang pumapatay sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Lulu, siya lang ang nakakakita sa akin. Hindi bilang biyuda ni Roberto, hindi bilang manugang ni Clarice, kundi bilang ako, bulong ni Wina. Sa loob ng mansyong ito, parang unti-unti akong namamatay sa lamig.
Si Mateo, siya ang nagparamdam sa akin na buhay pa ako. Ang buhay na yan ang papatay sa'yo, Wina. Matigas na sabi ni Lulu bago siya tumalikod at naglakad paalis. Nang hapong iyon, habang nag-aaral ako sa library, pumasok si Doña Clarice. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na nagpabigat sa hangin. Hindi siya nagsasalita. Lumakad lang siya palapit sa bookshelf at hinawakan ang mga lumang libro ni Roberto. Mateo, tawag niya nang hindi tumitingin sa akin. Alam mo ba kung bakit kita piniling paaralin? Dahil nakita ko sa mga mata mo ang gutom. Ang gutom na maging disente. Huwag mong hahayaan na ang gutom na yan ay mapunta sa mga bagay na hindi mo kailanman pag-aari. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga kristal. May mga tao akong binabayaran para masiguradong ang aking investment, ikaw at ang mansyong ito, ay nananatiling malinis. Huwag mo akong bibigyan ng dahilan para bawiin ang lahat. Lumabas siya ng library, iniwan akong nakatulala. Ang kanyang mga salita ay hindi lang babala. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Alam na ba niya? O naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para ipahiya kami ng tuluyan? Pagdating ng gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagagot ko, puro static lang ang narinig ko sa umpisa, bago isang boses ng lalaki ang nagsalita. Mr. Salazar, mahilig ka palang maglakad-lakad sa balkonahe sa hating gabi. Magkano kaya ang halaga ng mga litratong hawak ko ngayon? Napatayo ako mula sa aking upuan. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa aking likod. Ang trap ay tuluyan ng nagsara. Hindi lang kami pinagmamasdan. Kami ay nakuhanan na ng ebidensya. Ang pinakamahirap na pag-arte sa mundo ay ang pagpapanggap na hindi mo mahal ang taong kaharap mo sa hapagkainan, habang ang bawat hibla ng iyong katawan ay gustong sumigaw ng katotohanan. Sa bawat subo ng pagkain, tila may barya ng tanso sa aking dila. Mapait, matigas, at mahirap lunukin. Nasa gitna kami ng isang pormal na hapunan. Sa kabisera ng mesa ay nakaupo si Doña Clarice, ang reyna ng mansyong ito, na tila isang hukom na naghihintay ng maling galaw. Sa tapat ko ay si Wina. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon. Isang maskara ng pagiging perpektong manugang. Mateo, balita ko ay malapit na ang iyong mga exams. Basag ni Doña Clarissa sa katahimikan. Ang tunog ng kanyang kutsara at tinidor na tumatama sa mamahaling porselana ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi naming oras. Opo, Donya. Pinaghahandaan ko pong mabuti. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nakatitig lang ako sa aking plato, pilit na pinapakalma ang aking mga kamay na kanina pa nanginginig sa ilalim ng mesa. Good. Because you represent this family now. Any stain on your reputation is a stain on ours. Dagdag pa ng matanda. Tumingin siya kay Wina. Di ba, Wilhelmina? I trust you are guiding him well. Baka naman kung ano na ang inaatupag ninyo sa mga gabing nag-aaral kayo sa library. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng paghinga ni Wina. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang dahan-dahang pagdampi ng kanyang paa sa aking sapatos. Isang aksidente? O isang paraan para kumuha ng lakas? Hindi ko alam. Pero ang haplos na yon ay tila kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Habang nagsasalita si Doña Clarice tungkol sa dangal ng mga De La Cruz, sa ilalim ng mesa, ang kamay ni Wina ay dahan-dahang lumapat sa aking tuhod. Isang lihim na haplos sa gitna ng panganib. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Tila gusto nitong wasakin ang aking dibdib. Ang sarap at ang takot ay naghalo. Isang lason na kusa kong iniinom. Of course, Mama. Mahinahong sagot ni Wina, kahit pa alam kong ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig din sa takot. Mateo is very dedicated. He knows his place. He knows his place. Ang mga salitang yun ay tila isang paalala sa akin. Ang lugar ko ay sa anino. Ang lugar ko ay sa ilalim ng mesa.
Hindi ako kailanman pwedeng tumayo at hawakan ang kanyang kamay sa harap ng lahat. Biglang tumunog ang telepono ni Doña Clarice. Tiningnan niya ang screen at bahagyang kumunot ang kanyang noo. "Excuse me, I have to take this. It's from the private security firm I hired to check the perimeter." Sabi niya bago tumayo at lumabas ng dining room. Nang mawala ang matanda, tila nabunutan kami ng tinik. Pero ang ginhawa ay napalitan agad ng matinding tensyon. Tumingala ako at nakita ko ang mga mata ni Wina, puno ng luha, puno ng pagsisisi, pero puno rin ng pagnanasa na hindi na kayang ikubli. "Mateo, hindi ko na kaya ito," bulong niya. Ang bawat tingin ni Mama ay parang sinusuri ang kaluluwa ko. Alam niya. Pakiramdam ko ay alam niya. "Wina, aalis tayo rito. Tatapusin ko lang ang semester na ito at ano? Saan tayo pupunta? Paano tayo mabubuhay?" Hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Wala na siyang pakialam kung may makakita man. "Mateo, sinisira natin ang isa't isa." Bago pa ako makasagot, narinig namin ang mabilis na yabag ni Doña Clarice pabalik. Mabilis kaming naghiwalay, bumalik sa aming mga maskara. Pero nang pumasok ang matanda, hindi na siya ang kalmadong Doña Clarice na kanina lang ay kumakain ng maayos. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pirasong papel, isang litrato. "Wilhelmina, Mateo." Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. "Ito ba ang ginagawa ninyo habang wala ako?" Inilapag niya ang litrato sa gitna ng mesa. Doon, malinaw na malinaw, ay ang anino naming dalawa sa balkonahe noong nakaraang gabi. Isang yakap na hindi dapat nangyari, isang ebidensya na hindi namin kayang itanggi. "Mama, I can explain." Simula ni Wina, pero isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa kanya. "Wala kang dapat ipaliwanag, bastarda," sigaw ni Doña Clarice. "Mateo, lumayas ka sa pamamahay na ito bago ko tawagin ng pulis. At ikaw, Wilhelmina, sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit isang sentimo sa pamilyang ito." Ang mundo ko ay gumuho sa isang saglit. Ang aming lihim ay hindi lang basta lumabas. Ito ay sumabog at lahat kami ay tinamaan ng mga piraso ng aming mga pangarap na ngayon naging abo na. Ang tunog ng sampal na yon ay hindi lang tumama sa pisngi ni Wina. Bumasag din ito sa huling piraso ng aming dignidad. Sa loob ng marangyang dining room na ito, kung saan dati ay puno ng mga tawa at pangarap, tanging ang tunog na lamang ng paghinga ng isang galit na matanda ang nangingibabaw. Isang tunog na tila humahatak sa amin patungo sa impyerno. Hindi ako makakilos. Ang aking mga paa ay tila nakabaon sa semento habang pinapanood ko si Wina na dahan-dahang humahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning, kapag tumitingin sa akin, ay wala nang makikita kundi ang kawalan ng pag-asa. "Mama, pakiusap. Huwag dito. Huwag sa harap ni Mateo." Ang boses ni Wina ay halos pabulong na, nanginginig sa matinding kahihiyan. "Bakit? Natatakot kang makita ng batang ito kung gaano ka kababa?" Sigaw ni Doña Clarice. Ibinato niya ang mga litrato sa sahig. Nagkalat ang mga imahe ng aming mga lihim na sandali sa paanan namin. "Binigyan kita ng lahat, Wilhelmina. Ibinigay ko sa iyo ang pangalan ng anak ko, ang tiwala ng pamilyang ito. At ito ang ibabalik mo? Isang hamak na scholar? Isang batang kinuha natin sa kalsada." Hindi siya hamak na bata, Donya. Sa wakas ay nakahanap ako ng boses, kahit pa ang buong katawan ko ay nanginginig sa takot at galit. Ako ang may kasalanan. Ako ang lumapit sa kanya. Ako ang nanggulo sa tahimik niyang buhay. Kung may parurusahan kayo, ako na lang. Huwag siya. Tumingin sa akin ang matanda ng may pandidiri. "Huwag kang magmalinis, Mateo. Alam ko ang laro mo. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ambisyon mo? Gusto mong makuha ang yaman ng mga De La Cruz sa pamamagitan ng paggamit sa kahinaan ng isang byuda. You are a social climber, a parasite." Lumapit siya sa akin at itinuro ang pinto.
Layasan mo ang mansyong ito. Ngayon din. At huwag na huwag mo nang susubukang lumapit kay Wilhelmina. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka lang mapapatalsik sa unibersidad, kundi mabubulok ka rin sa kulungan para sa panggagamit at panloloko. Tumingin ako kay Wina. Nagmamakaawa na sabihin niyang lalaban kami na aalis kaming dalawa. Pero nakita ko ang kanyang pagyuko. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, ang presyur ng pamilya, ang takot sa iskandalo, at ang bigat ng tradisyon ay sapat na para durugin ang anumang pag-ibig na mayroon kami. Mateo, umalis ka na, sabi ni Wina nang hindi tumitingin sa akin. Ang bawat salita niya ay parang isang bala na tumatagos sa puso ko. Tama si Mama. Mali ito. Maling-mali ito. Wina, hindi. Sabi ko umalis ka na. Muling sigaw niya, pero sa pagkakataong ito, narinig ko ang pagkabasag ng kanyang boses. Wala akong nagawa kundi tumalikod. Habang naglalakad ako palabas ng mansyon, bitbit ang aking mga gamit sa isang luma at basang bag. Nakita ko sa labas ng gate ang mga anino ng mga tao. Doon, sa ilalim ng poste ng ilaw, ay nakatayo si Aling Marites, kasama ang ilang pangkapitbahay. Ang kanilang mga bulong ay tila mga huni ng mga buwitreng naghihintay ng patay. Iyan na nga ba ang sinasabi ko? Narinig kong sabi ng isa. Ang ahas na inalagaan, siya rin ang tutuklaw. Nararamdaman ko ang bawat titig nila na tila ba sinusunog ang aking balat. Ang Baguio, na dati ay tahanan ng aking mga pangarap, ay naging isang malamig na bilangguan ng kahihiyan. Nang gabing iyon, natulog ako sa isang maliit na lodging house, malayo sa mansyon. Pero bago pa sumikat ang araw, nakatanggap ako ng email mula sa dean ng aking unibersidad. Isang formal na reklamo ang isinampal laban sa akin para sa moral turpitude at paglabag sa ethical standards ng scholarship fund. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang mga gabing puyat sa pag-aaral, ang pangarap kong maging abogado para sa mga mahihirap. Lahat iyon ay naglaho sa loob ng isang gabi. At ang mas masakit, alam kong sa kabila ng lahat ng ito, iniwan ko si Wina sa gitna ng mga lobo nang walang kalaban-laban. Ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa aming dalawa, ang siya palang magiging dulo naming pareho. Ang akala ko, sapat na ang pag-ibig para hamunin ang mundo. Pero sa harap ng gutom, kahihiyan at nasirang kinabukasan, na-realize ko na ang pag-ibig ay naging isang luho na hindi ko na kayang bayaran. Binenta ko ang aking dangal para sa isang sandali ng init at ngayon, wala na akong natitira kundi ang malamig na semento ng realidad. 3 araw na ang nakalipas mula nang palayasin ako sa mansyon. Narito ako sa isang maliit at madilim na boarding house sa gilid ng syudad kung saan ang amoy ng luma at basang dingding ay tila sumasakal sa akin. Hawak ko ang sulat mula sa unibersidad, formal nang tinanggal ang aking scholarship. Ang pangarap kong maging abogado, ang lahat ng taon ng pagsisikap ay nauwi sa isang pirasong papel na nagsasabing dismissed. Hindi lang ang career ko ang nawala. Ang bawat tao na nakakakilala sa akin sa Baguio ay tumitingin sa akin na parang ako ay isang lason. Ang balita ay kumalat na parang wildfire. Sa social media, sa mga kalsada, lahat sila ay pinag-uusapan ng scholar na kumabit sa kanyang ninang. Pero mas matindi ang pag-aalala ko kay Wina. Sinubukan ko siyang tawagan, pero out of service ang kanyang number. Pumunta ako sa mansyon kahapon, pero bago pa man ako makalapit sa gate, hinarang na ako ng mga bagong security guards na kinuha ni Doña Clarice. Umalis ka na rito, Salazar. Wala ka nang babalikan dito? Sabi ng isa sa kanila habang itinutulak ako palayo. Habang nakaupo ako sa tapat ng gate, nakita ko ang sasakyan ni Lulu na lumabas. Mabilis ko siyang hinarang. Lulu, pakiusap. Kamusta si Wina? Kailangan ko siyang makausap. Sigaw ko habang kumakatok sa salamin ng kanyang kotse. Bumaba ang window ng kotse. Ang mukha ni Lulu ay puno ng galit, pero may bahid din ng awa.
Mateo, wala na si Wina sa mansyon. Ipinadala siya ni Doña Clarice sa isang probinsya sa South. Ikinulong siya roon hanggang sa matapos ang skandal na ito. Saan? Lulu, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Para ano, Mateo? Para lalo nyo lang sirain ang isa't isa? Napailing si Lulu. Alam mo ba ang ginawa ni Wina? Pumirma siya sa isang legal document. Isinuko niya ang lahat ng kanyang mana at karapatan sa estat ng mga De La Cruz kapalit ng isang bagay. Ang hindi pagsampa ng kasong kriminal laban sa'yo. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ano? Opo, Mateo. Iniligtas ka niya. Pinili niyang mamuhay ng payak at isantabi ang sariling pangalan para hindi ka mapahamak. Patuloy ni Lulu, nanginginig ang kanyang tinig sa matinding damdamin. Pero kapalit nito, malaki rin ang nawala sa kanya. Ang Wina na kilala mo noon ay hindi na katulad ng dati. Ang natitira ngayon ay isang babaeng labis na nasaktan at nahirapang buuing muli ang kanyang sarili. Nabitawan ko ang gilid ng kotse. Ang bawat salita ni Lulu ay parang isang hampas ng latigo sa aking konsensya. Iniligtas ako ng babaeng sinira ko. Sa bawat sandali na akala ko ay ako ang biktima, hindi ko nakita na si Wina ang mas nagbayad ng mahal na presyo. Huwag mo na siyang hanapin, Mateo. Kung talagang mahal mo siya, hayaan mo na siyang maghilom sa malayo. Dahil sa tuwing makikita ka niya, maaalala lang niya ang lahat ng nawala sa kanya. Huling sabi ni Lulu bago niya muling pinatakbo ang sasakyan. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng ulan. Ang lamig ng bagyo ay tila pumasok na sa loob ng aking mga buto. Doon ko naintindihan ang tunay na kahulugan ng forbidden love. Hindi ito tungkol sa kilig o sa pakikipaglaban sa mundo. Ito ay tungkol sa pagkasira ng mga buhay na nakapaligid sa iyo. Umuwi ako sa boarding house at kinuha ang huling litrato namin ni Wina na itinago ko sa aking wallet. Tinitigan ko ang kanyang ngiti. Isang ngiting kailanman ay hindi ko na muling makikita. Kailangan ko nang magdesisyon. Itutuloy ko pa ba ang kahibangang ito? O tatanggapin ko na ang hatol ng tadhana? Isang huling hakbang ang kailangan kong gawin para tapusin ang kabanatang ito bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat. Sabi nila, ang panahon ang naghihilom sa lahat ng sugat. Pero sa totoo lang, ang panahon ay nagtuturo lang sa atin kung paano mabuhay kasama ang mga peklat ng ating nakaraan. Isang taon na ang lumipas mula nang mawala ang lahat sa akin. At sa bawat paggising ko, dala ko ang aral na binayaran ko ng napakamahal na presyo. Narito ako ngayon, sa isang maliit na bayan sa kabilang panig ng Luzon. Hindi na ako ang Mateo na puno ng ambisyon at yabang sa Baguio. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na law office bilang paralegal habang tinatapos ang aking pag-aaral sa isang pampublikong kolehiyo. Wala na ang marangyang mansyon, wala na ang mamahaling scholarship. Ang tanging hawak ko na lang ay ang aking determinasyon na bumangon muli, hindi na para sa dangal ng ibang tao, kundi para sa sarili kong konsensya. Kamakailan lang, nakatanggap ako ng balita mula kay Lulu. Maayos na ang kalagayan ni Wina. Wala na siya sa poder ni Doña Clarice. Pinili niyang mamuhay ng simple sa isang malayo at tahimik na probinsya sa Visayas. Doon, nagtayo siya ng isang maliit na center para sa mga batang inabandona. Isang paraan niya para ibalik sa mundo ang pag-asang minsang nawala sa amin. Sabi ni Lulu, hindi na raw binabanggit ni Wina ang pangalan ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Alam naming dalawa na ang aming pag-ibig, bagamat totoo sa aming mga puso, ay isang pag-ibig na itinayo sa maling pundasyon. Nagnakaw kami ng ligaya sa gitna ng kasinungalingan at ang batas ng buhay ay laging naniningil ng utang. Minsan, sa mga gabing maulan at malamig, sinusubukan kong sumulat sa kanya. Hawak ko ang bolpen, nakatingin sa puting papel, pilit na hinahanap ang mga salitang makakapagpaliwanag sa lahat ng nangyari. Pero sa huli, palagi ko ring pinupunit ang sulat dahil napagtanto ko na ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal na maibibigay ko sa kanya ngayon
ay ang pananatiling malayo. Ang hayaan siyang maging buo muli nang wala ang anino ko sa kanyang tabi. Natututunan ko na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa nararamdaman mo. Tungkol din ito sa responsibilidad at sa mga taong masasaktan mo. Ang pagkakamali naming dalawa ay hindi ang pagmamahalan, kundi ang paglimot na ang bawat kilos namin ay may katumbas na pananagutan sa Diyos at sa lipunan. Sa mga nakikinig sa kwentong ito, nawa ay magsilbing babala ang aming sinapit. Ang bawal na bunga ay maaring matamis sa simula, pero ang lason nito ay dahan-dahang uubos sa iyong pagkatao, sa iyong pangarap, at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagtatago sa dilim, kundi sa pamumuhay ng may katotohanan at dangal. Ngayon, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw, nararamdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi ko naramdaman noon sa Baguio. Malayo man kami sa isa't isa, alam kong pareho na kaming malaya. Malaya mula sa takot, malaya mula sa kasinungalingan, at malaya mula sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi dapat nangyari. Tapos na ang bagyo. At sa paghupa nito, natira ang isang pusong mas matatag, mas marunong, at mas may takot sa batas ng tao at ng langit. Paalam, Wina. Sa kabilang buhay na lang tayo muling magtatagpo, kung saan ang pag-ibig ay wala nang kailangang itago at wala nang kailangang sirain.